Nako, nagwala si Erwin Tulfo dahil sa dalawang Cayetano. No? Talagang dito makikita mo talaga na may pagkabayas itong taong ito, no? Pagka sila sa flood control issue, okay lang kahit pamanya-manya sinasayang yung oras. Dito nagrereklamo siya sa dalawang Cayetano na yung oras daw sa impeachment sinasayang ng dalawang Cayetano para sa sariling interest lang, no? Dahil alam naman natin si Cayetano nagsasalita mismo sa araw ng impeachment trial na yan tungkol sa mga iba't ibang kwento na rin, di ba? Yun ang ayaw nito ni Tulfo, no? Ngayon, galit siya pag sinasayang nila Cayetano yung oras kasi impeachment to. Gusto niya kasi ni Tulfo, tutukan yung impeachment. Oo nga naman, tama naman yon. Pero, kung babalikan mo yung Blue Ribbon hearing, ha, ilang beses na pa sa kamay nila ang pagiging chairman, ha, hindi lang oras ang sinayang nila, buwan ang sinayang nila, at ngayon, isang taon na ang sinayang nila. Ngayon, nagre-reklamo sila. Nagre-reklamo po si Erwin, ginagamit to yung oras ng impeachment sa pagpapahayag ni Cayetano. Bakit hindi nila daw mag-live si Cayetano? Doon na lang sa Facebook. Napaka-unfair na itong taong ito. Yan ang sinasabi kayo, sir. Sir, ilang taong ka na? Kami, sir, mas matanda kami sa iyo. Mas matanda ka sa amin, sir, ng 2 dobleng taon yata. No? Pero hindi mo naisip yan. Senador ka pa. Pero kami naisip namin yan. No, huwag mo naman kaming linlangin, sir. Huwag mo naman kaming paniwalain sa dati yung style ng mga Tulfo, sir. Ngayon, sir, hindi na po yan uubra. Umunlad na po yung kaalaman ng tao dahil sa panggigipit na ginagawa ng itaas. O, painggan niyo po to si Erwin, ha. Tingnan niyo, ha. Wala sa katwiran. Okay sana eh. Okay, tama. Ang ganda lang sinabi niya na huwag gamitin yung oras sa impeachment doon sa magkapatid na kay Cayetano. Okay, tama naman. Huwag gagamitin kasi impeachment trial to. Is impeachment court, is impeachment court. Huwag gagamitin sa mga usaping kung flood control. Tama, di ba? Pero ang masaklap nito, nung sila, flood control hearing, hindi nag-hearing ng flood control kung ano-ano sinasabi. Di ba? Ngayon, nung bawian sila naman ang galit. Ano ba tawag doon? Di pa imbabaw. Galit ka sa ayaw. Ayaw mo yung ginagawa mo rin. Di ba? Impeachment court. Ang oras po ng impeachment court sa pagpapaliwanag. Naintindihan ko po ang posisyon ng aking kaibigan, si Senador Robin Padilla. Yung kanya pong frustrations. Pero gusto ko lang po sana ipaalala sa ating presiding officer, sa ating pong Senate President, at matanong ano po ba ang ating ginagamit na rules ngayon? Pwede po ba yung mga problema po labas sa impeachment court na ito o labas sa kaso ng Vice President ay dadalhin natin dito? O, pinya mo? Labas, dapat yung usapan, gusto niya, ang impeachment court na usapan, dyan lang. Wala nang pag-uusapan pa. Pero sinabi niya, bago siya magsimula ngayon, naiintindihan niya daw si Robin Padilla. Kasi si Robin Padilla may manifestation dyan tungkol doon sa pag hindi niya pagpunta sa ombudsman. O, ba't nyo pinayagan yun? Akala ko ba parehas dyan? Eh di bendalo ka na naman. Ang katindi nito, no? Pag gusto niya, ibebendalo niya. Sabi niya, etong impeachment court, ang dapat pag-usapan dito, impeachment lang. Is correct naman talaga. Correct talaga yon. Kahit pabor kami sa sinabi mo, okay yan. The best ka talaga, Erwin. Pero, kasasabi niya lang, maiintindihan mo naman si Erwin, may manifestation kasi si Erwin dyan eh. O, hindi si Robin dyan eh. Maiintindihan mo si Robin kasi magmamanifestation. Hindi niya sinaway. Okay sa kanya, is bendalo. Yung kay Cayetano, pag magtatapik ng hindi impeachment tungkol sa flood control, isisingit dyan, okay sa kanya yon. Bendalo talaga. Di ba? Bagay, nag-impeachment si Rob mamaya. Hindi po ba ang korte na ito na itatag para po sana kay Vice President at kay Vice President lamang? Mga ebidensya, mga testimonya, mga pahayag patungkol lamang po sana sa impeachment ng Vice President. Kasi dito pong mga nagdaang araw, Mr. Presiding Officer, Senate President, mga kasama, napansin ko po na nagagamit ang oras po ng impeachment court sa pagtatanggol po ng mga nakaraang araw ng sarili ng ilan sa mga kasamahan natin. O, tignan mo unfair siya, di ba? May nangyari naman talaga si Cayetano, pinatanggol niya sarili niya sa depensa. No? Diyan ginamit sa impeachment court. Ngayon, nung kayo nasa Blue Ribbon hearing,
Hindi lang pagkatanggol sa sarili nyo ginagawa, pagkatanggol sa taas, pagtatakip ang ginagawa ninyo. Sa anong paraan nyo pitatakpan? Hindi kayo nag-iimbestiga. Wala kami ibang isipin kundi pitatakpan nyo. Di ho ba? Okay lang yun. 9 na buwan kayo. Galit ang tao, wala kayong pakialam. Sayang ang oras, sayang ang pasahod. Ngayon, ginagamit ng Cayetano yung oras sa impeachment court. Anong pakialam mo? Walang damage yun. Nagmamadali na kasi sila. Nagmamadali na sila ma-impeach si Sara kasi ilang days na lang naramdaman nila may mangyayaring kakaibang himala. 7 days na lang ata mula ngayon, may mangyayaring kakaibang himala. Di ba? Takot na takot sila sa himala na yon. Kaya nagmamadali silang impeach si Sara. Dahil yung himala na yon, wala silang kawala. Siguradong sigurado. Di ba? Kinatatakutan yon na tinatawag na the big one yata yun. Kinatatakutan na ang the big one. Kaya nagmamadali na sila. Kung ano-ano na lang at mahala na masagasaan na kayo kung masagasaan. Walang pinagkaiba sa truck ng busina ng hindi nagbubusina basta may masagasaan, okay lang. Kasi sabi nga na matatanda ang isang truck o sasakyan na ayaw makasagasa, bubusina. Pero pag ang sasakyan, sinagasaan ka na, hindi siya bubusina para sagasaan ka. Meron ba naman, ay, kasagasaan kita, papaalam ka pa. Kasi ang pagbusina, isang pagpapaalam, nandiyan na yung truck, andiyan na yung sasakyan mo. Pero kung wala kang busina, gusto mo siyang sagasaan, sinasadya mo. Di ba? Ganoon lang yon. Ibig sabihin sila, wala nang preno-preno, wala nang busi-busina, no? Ang gusto nila, dire-diretso nila, may masagasaan na. Kasi nagmamadali na sila. Kasi alam nila kay hinat na. Sa darating na miracle, sa the big one miracle, ilang araw na lang. Ayoko nga magsabi ko ilang araw. Buwan na lang pala buwan. Sige na, buwan na lang. Di ba? Nagmamadali na sila. Yan ang aking teorya. Sa mga akusasyon. This is not the right forum and the right venue and not the right time. Natunugan kasi nito na si Cayetano buwan dinidelay yung impeachment sa pamamagitan ng mga ng mga paglabas ng inihain ni Cayetano ng saloobin niya diyan. Akala niya dinidelay sila. Kung gano'n kasi nagmamadali sila sa araw, malapit na kasi hukuman yung big fish. Akala mo hindi namin alam style mo Erwin hindi ka lulusot sa mga taong Kristiyano totoo. Matatalino Kristiyano, 'di ba? Akala niya hindi namin naisip 'yun. Kunwari ka pa ngayon, nasasabi mo kay Cayetano wag i-delay yung wag sayangin ng oras kasi nagmamadali sila. Pag sinabi mo wag sayangin ng oras, tandaan mo ang taong nagsasalita na wag sasayangin ng oras, isa lang ibig sabihin nun, mahalaga sa kanilang oras. Tama? Halimbawa, pupunta tayo sa isang lugar. Sabi mo sa driver mo, huwag ka magmadali. Bakit? Hindi naman tayo nagmamadali. Marami naman tayong oras di ba? Pero pag yung oras mo gipit na, bilis-bilisan mo naman mag-drive para andun kagad tayo. Kasi yung oras mo kakaunti na lang. Binibilisan mo na. Dito, binibilisan na nila kasi yung natatanging oras sa kanila, konti na lang. Alam nila yan, kay hinatnan nila. 'Di ba? Malapit na ang miracle, himala na mangyayari. Hindi kaguluhan hindi kaguluhan. Miracle ng Panginoon Diyos. Na Diyos na wala sila. Sigurado ako walang Diyos 'tong mga to. Pustahan tayo, 'di ba? Ano tayo? Diskusyon tayo kung may Diyos kayo, wala Ako wala kayong Diyos, tingin ko. Iba yung Diyos nyo. Ang Diyos nyo yung minura ni Pangulong Duterte. Yun yung Diyos nyo. Minura yung kamura-mura talaga yun. To explain your situation. Kung gusto po ninyong mag-explika ng inyong mga saloobin, problema, maaari naman po ninyong gawin yan sa labas po ng oras ng impeachment court. Maaari pong sa press conference, nandyan naman po ang Senate media. Anytime po, nandun sila sa Senate briefing room. Iniis lang yung boss niya, no? Senate media. Why? Why? Therefore, why Senate media? Iniis lang niya, no? Para madama yung mga tao, magmukha siyang magaling. Madama yung mga tingnan mo yung boss niya. Press briefing room. Press briefing room. Para yung mga Gen Z, maakit niya. Para pag tumakbo siya sa susunod na eleksyon, marami siya maakay. Di ba? Checkmate na checkmate. Iba panahon ngayon sa panahon nyo, ha? Sir, ha? Huwag mo dalhin yung panahon mo sa panahon namin. Ha? Iba yan, sir, ha? Hindi panahon namin, actually, hindi naman ako bata na
di ba? Ibig sabihin ako syempre may edad na rin tayo, di ba? Hindi naman tayo yung Gen Z di ba? I mean, yung panahon nyo kasi hindi na umunlad. Yung panahon namin, bagaman, umuunlad kami, sumasabay kami sa era. Ewan ko kayo, ang sumasabay lang sa ira sa inyo, yung nakaugalian lang, pero yung utak nyo hindi na sumabay. Maaari din po sa Facebook o sa YouTube magpaliwanag. Huwag po nating gamitin ang oras ng impeachment court sa pagpapaliwanag o sa pagtatanggol ng ating mga sarili simula pa po noong nakaraang linggo. Huwag mo rin gamitin nakaraan yung Blue Ribbon hearing sa kung ano-ano pinagsasabi nyo dyan sa Blue Ribbon hearing na hindi kayo nag-iimbestiga. Buti niya si Cayetano yung oras na nagagamit niya sa impeachment court, yung pagsasalita niya ng katotohanan sa flood control issue. Kayo, hindi kayo nagsalita kahit isa dyan sa flood control issue na yan. Sa umpisa lang kayo. Di ba? O yun, paalala namin sa iyo yan. Because the time we waste here to defend ourselves, defend what we believe or what have you, What have you? Happy pa you. Lumaki ako Amerika. Pumunta ako sa Amerika. Englishero ako. is an injustice to the Vice President. Yung oras po na ito dapat ilaan natin sa pakikinig sa depensa ng Vice Presidente, sa mga akusasyon laban sa Vice Presidente, hindi po pagdidepensa sa mga sarili natin kung tayo inaakusahan ng kung anong mga ahensya, kung tayo po ay may mga kaso, may mga investigasyon. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer. Naku! Kayo, sa inyo sabihin yan. Nung flood control issue, taong bayan nagsasalita niyan. Huwag niyong sayangin ang oras niyo dyan sa Blue Ribbon hearing na wala kayong ginagawa. Pero hindi niyo pinakinggan. Ngayon, nagdidemanda gaano ka Cayetano na huwag sayangin ang oras dyan sa impeachment court na yan dahil sa ni Cayetano. Wow, wag ganun, sir. Wag ganun, sir. Mr. President, Senate President, this is not the right place. This is not the right place din sa Blue Ribbon yung nakaraan. Di ba? Si Pinky, nakita tayo si Pinky, bumaba pa sa pagiging chairman. Di ba? Nagpatawag ba siya ng kung ano-ano? Sino pinatawag sila? Olivar o sila? Wala pinatawag kahit isa. Meron ba? Wala! This court was established, was created, the impeachment court, for the Vice President and Vice President only. This should be her time. This should be her forum, not our forum here. Tamo, grabe, no? Kapal ng pagmumukha, no? No? Pero pag sila ng Blue Ribbon, wala silang pakialam, no? Pag sila, kumbaga, pag tayo, ayaw nila. Pag sila, okay lang sila. Di ba? Okay sana yung ginagawa niya. Tama naman yung sinasabi niya. Tama yung sinasabi niya. Huwag yung impeachment court, hahaluan mo ng ibang usapin. Tama yon. Magiging tama yon kung hindi mo ginawa dati sa Blue Ribbon hearing, wala kang ginawang ganyan. Ay, hindi unfair ka May ginawa kayong ganyan Kung ano nga pinag-uusapan nyo sa Blue Ribbon hearing Kaya nga sabi ni Senator Marcoleta kailan nyo pag-uusapan, kailan nyo bakit? Kaya nga doon sa salitan, tahimik kayo sa flood issue kasi hindi kayo sa salitan tungkol sa flood issue, iniiba nyo topic. Sa madaling salita, ginagamit nyo yung Blue Ribbon o yung Blue Ribbon hearing. Sinabi mo sa Sambayan ng Pilipino, meron kayo Blue Ribbon hearing noong June 8. Anong ginawa? Consultative meeting lang. Di panloloko yun, di ba? Hindi lang ginamit nyo yung oras, pati yung araw, panahon, oras ginamit nyo. Panloloko yun. Pili mo, pinalabas mo, hearing, tapos consultative meeting lang pala. Bakit? Kasi baka marinig ng presidente na hearing yun Dapat consultative meeting lang. Na ilabas natin ang saloobin natin, mga sagot natin sa mga akusasyon, mga kaso laban sa atin. And this is not also the time, Mr. President, Mr. Presiding Officer, na hanapin yung mga kasama nating nawawala, nakakulong, dapat po doon sa Senado natin, sa sesyon natin, and not here in this court. Naisip niya kasi bigla siguro, madaling araw, natutulog siya. Okay, may nag-comment sa kanya, Sir, mag-ano ka, sabihin mo, wag ganun si Cayetano, naisip niya yung mga ganyan salita, kaya sinabi niya na ngayon. O nga no, sabihin ko yan na, hindi dito pag-uusapan kung ilan nakulong, kung sino nakulong, sabihin niya yan, no? Para akala niya bida siya sa sarili niya. Wala siya sa sariling panindigan, na sarili niyang kaisipan wala. Ano lang yan, habang natutulog siya sa madaling araw,
may nag-comment sa kanya, o may nag-text sa kanya, o kaya biglang naisip na lang niya, sinabi na niya dyan yan. Eh si Cayetano relax lang, napainom pa ng tubig. Ininom mo na ng tubig, kaya lalo siya nagalit. Akala niya kasi maapektuhan si Cayetano. Matalino si Cayetano, 10 doble sa'yo. Ha? Mr. Presiding Officer, Mr. Senate President. Kaya pakiusap ko lamang po sana sa ating mahal na Presiding Officer and Senate President, let us follow the rules. May rules ho tayo. Kung hindi naman ho patungkol sa Vice President na sasabihin natin, hindi naman po patungkol sa depensa o prosekusyon ng Vice Presidente natin, then wag na ho natin payagan na magsalita pa po dito because nasasayang. Because every minute, every hour that we waste away from the defense or from the prosecution of the case of the Vice President, it is injustice. It is Akala mo pala si Tasha, akala mo galing-galing niya, no? Akala mo ano siya, no? Yung ano siya doon? Wala siyang ginawang ano sa Blue Ribbon, no? Akala mo, no? Eh, yung dalawa si Pia Cayetano nagla-laptop lang. Oh, nagwawala siya ngayon. Nagla-laptop lang dyan, simple lang. Si Alan Cayetano naman, napainom ng tubig. Asan ba yung picture na napainom ng tubig si Cayetano? Napainom ng tubig. Ayun, napainom lang si Cayetano ng tubig, oh. Nakita niyo ba yun? Malabo yung video, eh. Pero, nakakatawa yung reaction dyan, eh. Oh. Uminom lang, relax lang. Si Pia nagla-laptop, ayun, no? Si Pia nagla-laptop sa kaliwa. Si Cayetano, napalagok lang ng konting tubig. Hindi naman dahil kinakabahan, relax lang siya. Kasi ang taong matalino, kahit bakbakan siya sa gitna ng maraming tao, hindi siya nataranta na gumanti. 'Di ba? Kasi alam niya nasa tama siya, eh. Alam niya nasa panig siya ng katotohanan, eh. 'Di ba? Hindi katulad ng mga to, natataranta pag sa tatay mo, nagagargal siya ang boses niya. Gargal yung boses niya. Oo, gargal. Halatang halata na desperado yung datingan niya. injustice O, mo get na galit. Injustice! to the Vice President, to her family, Pinupukpok niya pa yung pulpito. yung anguish, yung Pupukpukin yan! kanyang sama ng loob, yung oras na nakabinbin ang kaso na ito. Hinahampas niya yung pulpito, yung ginagawa niyo. Nagagalit, eh. Si Cayetano, uminom na ng tubig. Relax lang. Kasi makikita mo sa body language kasi ng tao pag natataranta, yung sabihan, hindi uminom ng tubig. Hindi, si Cayetano mabagal pa, eh. Inom lang siya konti. Relax na relax. Siya, taranta na, nagsasalita. Kawawa ka naman. Kawawa naman sila, no? Nararamdaman kasi nila malapit na, eh. Ang miracle, eh. The big one, malapit na, eh. Nararamdaman nila, eh. Ramdam nila yan. Alam nila yan, may mga impormasyon yan. Di ba may Tweety Bird si kapatid mo si Ramon? May Tweety Bird. Oh, alam niyo naman siguro kung yung Tweety Bird, di ba? Di ba? Ang Tweety Bird, ay sa Tweety Bird, maraming babaliktad. Di ba? At maraming iiwan na si Bongit. At pag iniwan si Bongit, natataranta na kayo. Let us do this impeachment trial as quickly as possible. If we have to clear the Vice President, then let's clear her. If we have to prosecute, then prosecute her with the evidence kung meron. Not waste our time kung ano-ano sinasabi. Uy, kunwari lang kayo. Gusto nyo talagang impeach si Sara. O, kayo naman. Huwag kami. Hindi kayo magmamadali ng ganyan kung alam nyo marami pa kayong oras. Kaya kayo nagmamadali kasi alam nyo wala kayong oras. Tandaan nyo yan. Tandaan nyo yung word na yan. Panglahatan yan, hindi lang sa impeachment yan. Sa lahat ng tao yan. Pag ang tao nagmamadali, may hinahabol na oras. Tandaan yan. Pag ang tao nakarelax lang, marami siyang oras. Tandaan yan. Natin dito to protect ourselves, to defend ourselves. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer. Kindly wind up, Mr. Senate Senator Judge President. Erwin Tulfo. This is not the right forum for us to defend Hinahampas niya yung pulpito, oh. ourselves. Bring it somewhere else. Bring it to the press. Bring it to the social media, but not here. Thank you, Mr. President. Kala mo kanya yan, eh, no? Hoy, kapal mo. Ha? Yung Blue Ribbon, ganyan din sinabi namin sa'yo, di mo pa kayo pinakinggan. Hindi sa inyo yung Blue Ribbon. Committee lang kayo dyan na pinangangasiwaan nyo. At hindi sa inyo yan. The remarks of the gentleman are noted. Walang katwiran yan. Huwag nyo pakinggan yan. Wala sa katwiran yan, mamang yan. Wala sa katwiran yan. Pakinggan natin si Robin. Ito, ano mo kayo dito si Robin? Ito, magkasunod lang to, eh. Pero si Robin, naintindihan niya si Robin. Sabi niya. Kasi si Robin nag-manifestation dito.
ginamit din naman yung impeachment court to pero ginamit ni Robin yung oras na yan sa impeachment court dito sa pagmamanifest niya tungkol sa hindi niya pagpasa sa ombudsman. O, ba't di mo sinawayan, Erwin? Okay lang pag si Robin. Ben, dalo ka kasi. Ikaw, yung ginawa mo ngayon, ilang minuto yan? Mahigit 6 minutes yan yung pagsasalita mo Eh di sinayang mo rin yung court, ginawa mo rin yung ayaw mo. Yung ayaw niya kay Cayetano, ginawa niya ngayon. Ano ba ginawa niya? Ano nila? Bakit? Yung bang saloobin mo ngayon na binanggit? Sabi niya kasi sinasayang daw ni Cayetano sa oras ng impeachment court yung mga saloobin nila. Yung ngayon, yung kanya, saloobin din niya kay Erwin Saloobin din niya, tulpok. Hindi ba saloobin yan? Sinayang mo rin ang oras. Ginamit mo rin yung impeachment court na yan dahil sa pagkabibigay mo ng saloobin mo. O hindi tawag sa'yo pa imbabaw? Ayaw mo yung ginagawa nila pero ginagawa mo. Ang mahirap, kagagawa mo lang ngayon. At ang mahirap, kumumo ka pa. Yung sinasabi mong bagay na ayaw mo, si Senator Robin, salita yan, Nag-manifestation si Senator Robin, sa oras ng impeachment court, Di ba? Sino ka? Batas ka ba? Para sabihin yan? Sino ka? Nasa batas ba na bawal isingit yung mga ganyang usapin? Sa impeachment lang? No! May mga pagkakataon dapat mo pag-usapan niya kahit hindi impeachment tungkol sa impeachment. Di ba? Nasisiraan ka na ba? Si Senator Robin, ito na yan niya. Di para napahiya ka kay Senator Robin. Di ba? Parang si Senator Robin kasi tahimik lang yan, pero papalagan ka niyan. Di ba? Although sabi pinalagan daw ni Robin, hindi daw pinalagan. Actually, parang ang papalagan yan. Di ba? Papalagan ka talaga niyan pag yan hindi mo pinag-manifestation, papalagan ka niyan. Di ba? Mabait na si Senator Robin, ginagalang niya kahit si Lacson ginagalang niya pa rin ngayon. Pero kung ako, hindi ko kagagalang lahat yan. Salamat po. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Aming mga kasama, ako po'y humihingi ng paumanhin sapagkat dito pong nakaraang linggo, lumabas po sa mga balita na may aligasyon na ako daw po ay hindi sumusunod sa batas. Ito po ay nakalulungkot para sa isang senador, sa isang senator judge. Hindi kasi ganito lang yan Mababa tingin nila kay Robin. Kasi sila sumusunod kuno sa batas. Pero pag natapatan sa kanila hindi nila gusto o kaya sa mga amo nila, ibebendalo nila. Di ba? Si Senator Robin sumusunod sa batas yan. Tulad na lang pagtakas daw kay Bato, pagtakas daw. Unang-una, ando na yung si John Vic. Sabi ni John Vic nung April 11 ba yon? June 11 ba yon? Na nagkagulo sa Senado, hindi ko aarestuhin si Bato. At unang-una, hindi mapakita yung warrant of arrest. Hindi malaman kung meron o wala. At ang meron pa na kahit reliling yung warrant of arrest. Tama ba yon? Bendalo na naman yon. Hindi yung sinawa yon. Hindi na sinawa yon. Pero kung iba may hawak na, sawayin nila. Ngayon, tinakas daw si Bato. Saan na tinakas si Bato? May maraming pulis dumaan doon. Ang ginawa, yung mga mainstream media, pinapass forward yung video para magbumukhang magmadali. Sabi ng mga inosenteng mga Pilipino. Sabi, mga mapaniwalain, kitaan niya tumatakbo si Robin, nagmamadali, Paano nagmamadali? Nakapass forward yung video. Di ba? Kitaan niyo paano linlang isang bayan ng Pilipino? Dito sa labang ito, kailangan matalino ka. Kailangan alam mo lahat. Kaso mga ibang Pilipino, hindi, nagpapaniwala talaga sila. Kaya mahirap Kaya maiintindihan mo ibang Pilipino maiintindihan mo Kasi hindi naman katulad natin, kasintalas natin. Kasintalas natin, hindi tayo mautakan. Tayo po dito, hindi lang po yung damdamin ng tao na babasa natin. Maski yung mangyayari na babasa natin, pero hindi naman tayo propeta, Kaloob dawag doon, kaloob. Dahil sa wisdom na taglay natin. Natutunan natin yung kababasa ng Biblia, kababasa ng kung ano-anong Biblia na iba-ibang sa alin. Yan ang taglay ng talino ng isang tunay na Kristiyano. Hindi katulad nila na paghahalap kitang-kita. Kaya nga mo, yung mga ordinaryong Pilipino, hindi nila nakikita yung kadungisan na ginagawa ng mga to ngayon. Pero tayo, babad na tayo, alam natin yung ginagawa nila, dinuloko lang tayo. Di ba? Ang masabihan na hindi sumusunod sa batas. Samantalang nung tayo po ay merong mahal na saksi dito, pinaalala po natin sa kanya na harapin ang batas. Noong nakaraang linggo, ang atin pong kaibigan na ombudsman,
ang sinabi po ng mahal na ombudsman na ako daw po ay hindi sumunod sa kanilang pasabi na mag-file ng aking counter affidavit. Nakakalungkot po ito sapagkat hindi po ito totoo. Inaamin ko po sa inyo kung ICC lang, hindi po talaga ako susunod. Totoo yan. Oh, bendalo na naman sila. Bendalo na naman sila. Antindi ng pagkakabendalo ng mga to. Hindi ako magpapasakop sa ICC. Pero dahil ginagalang ko po ang ombudsman, dahil siya po ay aking kaibigan na itinuturing, dahil nagkaroon na po kami ng napakahabang kwentuhan sa aking opisina nung siya po ay kalihim ng hustisya, nag-file po kami. Ito po, hawak ko po ang original. Dahil sa akin po, importante ang original. Oh, yan oh. Ito, kay Erwin, di ba sasawayin si Senator Robin? Ginagamit niya yung oras ng impeachment court sa oras ng kanyang saloobin. Hindi mo sinasaway, Robin? Erwin, pahiya ka dito. Ano, papalagan ka ni Robin ba? So, takot ka kasi papalagan ka ni Robin. Di ba? Hindi, totoo lang, di ba? Oh, kung talagang totoo ka, ha, hindi mo papagamit kahit kanino, yung impeachment court na yan, kung kanino man magsasalita dyan, sa sarili ng damdamin. Si Senator Robin pa din, damdamin niya to eh, ba't di mo sinaway ngayon? Ha, kay Cayetano lang ayaw nyo, kasi alam nyo, mapupuntos ang kay ni Cayetano. Basta talaga pag tungkol sa flood control issue, gagawa kayo ng paraan, wag na mapag-usapan nyo, sa kahit anong kadahilanan. Tama, mali? Ito po ang original, nakalagay po dito. Nag-file ako. Nakalulungkot po na pati ang media ay nakikisama sa ganitong klaseng propaganda. Nagmamadali na po lahat yan. Sinisira na kayo niya kasi alam nila malapit na talaga eh. Oo. Na ang isang senador ay hindi sumusunod sa batas. Isang senator judge. Ito po, maaari ko po kayong bigyan ng kopya, mga mahal pong kasama, para mapatunayan na hindi ko po kayo ilalagay sa kahihiyan. Tamo, pahiya lahat kayo dyan. Ha? 21 senador. 20 senador, pinahiya ni Robin. Chinekmate, kawawa kayo. Pahiya kayo ngayon. Ako po ay nag-submit ng aking counter affidavit. At ganun din po, humihiling din po ako sa aking mga kasama, lalong-lalo na po sa aking kaibigang Ginoong Pangulo, na sa mga ganitong pagkakataon, hinihingi ko po na tulungan din po ninyo kami. Na maipaliwanag din po namin sa media. Hindi, ayaw ni Robin, ayaw ni Erwin. Sabi ni Erwin, huwag daw gamitin yung impeachment court na yan, oras na yan, sa pagkapaliwanag ng saloobin. Wag, kaya Senator Robin, yung ginagawa mo ngayon, labag yan sa kalooban ni Erwin. Na meron din po kaming mga pagkakataon na ipagtanggol din ang aming sarili at kami wag husgahan kaagad na kami hindi sumusunod sa batas. Oh, di tapos ka ngayon, Erwin. Sila may sarili din pagpapaliwanag sa sarili na ipagtanggol ang kanilang sarili. Hindi, si Erwin ayaw. Wag daw gamitin yung impeachment court na yan doon sa Cayetano na pang sariling kalooban. Sa madaling salita, parang kanya yung impeachment na yan, sa kanya yung Senado na yan. Parang ganyan lumalabas, naghahari-harian. Yun lamang po, Ginoong Pangulo Okay. at tagapangulong. Okay, dito tayo sa ginawang rally po. Ha? Singit lang natin to bago tayong tuluyang magtanong. Ha? Kay Chavit, yung lugaw ni Chavit sa mga rally. Hinarang. Tignan mo, tindi na maugali ng mga to ha. Hinarang. Ha? Ang katwir ng mga vlogger na bangag, ang katwiran, kaya daw hinaharang yung mga nag-rally para daw wag na mapunta dyan kasi nga pampasikip lang ng daanan, istorbo lang sa tao. Wow! Gano'n na pala kaparaanan ng ahensya na para wag mag-istorbo sa venue ng isang rally, mga nag-rally, harangin. Ganun ba ang tamang paraan, harangin? Tanungin ko sa inyo, kung ganyan taging paraan, aba, di magkakanya-kanya na tayo. Di ho ba? Oh, yan, wala kayong katwiran. Di ba? Checkmate na kayo. Kaya checkmate na kayo dito. Ngayon pati lugaw hinuhuli na. Oh.
Ganun ka-desperado itong pamahalaan Si Mike Operario. ito. Sa dulo, paparating dito, nagulat ako sa dami po ng tao, sa totoo lang. It's amazing Ito yung kagahapon na rally na dinaluhan natin. na ako po ay narito ngayon sa Liwasang Bonifacio. Marami pa po sanang dadating dito. Kanina pinag-uusapan, pati yung bus ni Governor Chavit Singson na dapat dadalo dito para magdala ng pagkain. Ay hinuli daw po dito sa may Quiapo. Tamo hinuli ha. Ba't hinuli? Chavit Singson? Kulang ang papeles ng bus? Imposible! Ang alam ko, pag kulang ang sasakyan na mga papeles, una, walang pera pang... Kasi ganyan may kakilala ako mga kapitbahay ko minsan. Walang pang yung sasakyan niya pang rehistro. Kasi nilirehistro yan eh. 'Di ba? Eto, kuhulihin mo yung bus si Chavit. Anong violation? Ba't hinarang? Ginawa nila sa rally ng Iglesia ni Cristo eh. Hinarang nila eh. Di ba? Ang ganyan, harap-harapan. Harap-harapan na po, ginaganito tayo. Ha? Kasi nagmamadali na sila talaga. Pagkain ng mga ralista, lugaw, konting lugaw pinapakain, lugaw lang mababatingin nila. Oy, ano ka? Ano mababatingin? Maraming Pilipino dahil sa negosyong lugaw umasenso na. At yan ang negosyo nung araw, nung 70s, 80s, 90s, yan lugaw na yan. At ang lugaw, yan yung mga atin talaga, pang Pilipino food yan. Huwag nyo lalanglangin ang lugaw. Di ba? Dati, senador at saka mga congressman lang hinuhuli. Ngayon pati lugaw hinuhuli na. Ganun ka-desperado itong pamahalaan ito. Desperado talaga. Sipin mo, palad control, ayaw mo pagsalitain. Rally, pipigilan mo makapunta. Pati pagkain ng mga ralista, kawawa na may nag-ralista. Kawawa na may mga nag-rally dyan. Tutusan. Hindi siya nag-rally para lang sa sarili nila. Para sa taong bayan, ipakita sa kanila yung ginagawa ng gobyernong ito, ayaw kumilos. Di ba? Pagkain na lang ayaw pa, i-ano dyan. Buti na lang, may mga dyan, may mga may mga tindero dyan. Umita pa yung mga vendor dyan. Nakatulong pa sa at hindi, mga vendor dyan, mga tinapay, hindi na mamahal. Okay lang, kayang-kaya. Isang ba na ganon, 25 pesos lang. Maramihan na. So, salamat sa mga vendor dyan. Linggo-linggo kikita kayo dyan. At alam nyo ba, ang lugar na ito ay makasaysayan, Liwasang Bonifacio. Noong 1896, mayroon pong isang revolusyon na idiniklara ang ating mga katipunero. Si Andres Bonifacio, bilang simbolo ng kanyang protesta, pinunit niya ang sedula. At sumigaw siya ng sugod! Ang sabi niya. At ngayong gabi, uulitin natin ang eksena na yan dito sa Liwasang Bonifacio. Kayo ang mga katipulero ngayon sa gabing ito. Tayo ang susugod para sa demokrasya. Kaya niyo ba yon? O sige, testing lang ha. Sa aking hudyat, pagtaas ko ng aking kamay, sabay-sabay tayong sisigaw ng sugod. Ready? 1, 2, 3. Lakas, pero Ang daming tao niya, no? Kay Lenny daw, yung panran niya, 8,000. Ito daw, 5,000. Talaga lang. Tapos yung camera nakatutok lang sa isang ganun. Ayaw itaas. Kasi makikita yung per square meter eh. Sa isang square meter, ang kasyang tao doon, tandaan nyo ang kasya ng tao sa isang square meter, ang kasya dyan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na tao na siksikan. Pwedeng 5 kung yung tao medyo malaki. Pero ang maximum dyan is 4 lang. Sobrang crowded na yung na siksikan sa isang square meter. Ngayon, ang pag-compute niyan ganito, ilan ba square meter ng Liwasan? Kukumputin niya, nasa mapa ng City Hall yan. Meron silang square meter dyan. Susukatin mo lahat yun, kahit sa Luneta, susukatin mo lahat yun kung ilang square meter yung buong Luneta. At yung sa isang square meter, kung ilang kasya tao doon, lalo pag siksikan, pagpalagay mo 5 kasya doon na tao sa isang square meter, ita-times nila yun sa square meter. Kaya doon magkakaroon ng computation. Sila hindi, walang ganung computation. Basta pag nakita nila crowded sa Lenny, 8,000 anya yan. Yung dumalo sa rally ng
UPI, 5,000 lang, 4,500 lang. Pero yung katotohanan, scientifically, hindi 8,000. 15,000 to 20,000 kasi square meter. Gumamit ng kayo tayo maniniwala sa scientific explanation o sa guni-guni lang nila, haka-haka lang nila. Di ba? Kailangan pag sumigaw kayo ng sugod, yung talagang feel na feel nyo. Kaya nga yung virus di ba? Pag ang bilang ng virus is telescope, hindi binibilang yung virus kung ilan Per square meter ang bilang Di ba? Hindi ba square meter sa kanila may tinatawag na parang millimeter ata yun? Yan, tubig daw, masigaw doon. Pag sumigaw tayong lahat ng sugod, kailangan yung pakiramdam nyo, yung mga misis natin dito, di ba, pag nahuli nyo yung mister ninyo, may kachat doon sa cellphone, di ba? Hi! Diba? Dapat ganun. Parang nakita nyo yung kapitbahay ninyo na 3 taon na yung inutang sa inyo, nagtago, tapos nasa lubong nyo sa kanto. Sugod! Diba? Kaya ba natin gawin yun? Ang saya dito sa rally nito, Muli, sa aking hudyan. walang plastikan, di katulad ng mga pinklawan, di ba? Plastikan. 1, 2, 3, Sugod! BBM! Pakinggan mo Sugod sa 27! Sugod sa katwiran. ang tinig ng liwasang Bonifacio. Damdamin ng mga Pilipinong nagpupuyos sa galit sa iyong ginawa sa kanilang dating presidente. Dinala mo sa Hague, sa isang kulungan sa malayong bansa dahil sa ayaw niyong manatili siya dito sa aming lupa. At ngayong gabi, pakinggan niyo ang sigaw ng sambayanang Pilipino. Sabay-sabay, sumisigaw! Malacanang, makinig ka! Yari ka, Malacanang. Ito ang tinig ng bayang iyong inapi. Ang aming mga leader iyong isa-isang pinakukulong. Si Senator Marcoleta, si Jinggoy Estrada, si Mike Defensor, si Chavit Singson, sila Odi Monggao, sila Orly Gutesa, hanggang ngayon nawawala pa ang 18 mga ex-marines. Grabe ginagawa nila sa sambayan ng Pilipino, no? Pagtakpan lang yung flood control issue, no? Grabe, no? Ayaw nila manalo si Sara kasi pag nanalo si Sara, pakukulong ni Sara lahat yan. Maniwala kayo, maraming congressman na makukulong dahil kay Sara, pag nanalo si Sara. Hindi dahil sa ayaw lang nila manalo si Sara dahil si Sara maging presidente, hindi. Sa ngayon, ang ayaw nila manalo si Sara dahil niya sa pagpapakulong. Ipakukulong sila ni Rodante Marcoleta pag nanalo. Maraming congressman magre-reunion sa kulungan. Ang dami po, sabihin ko sa inyo. Kasama yung mga nagtatakip. Yung mga patuloy na ginagapi at ginigipit. Naririto sila ngayon sa spirito bagamat ang kanilang pisikal na katawan na hindi namin kasama. Maaari niyong ikulong ang aming mga katawan, pero kailan hindi niyo makukuha ang aming mga puso sapagkat ang liwasang Bonifacio sumisigaw sabay-sabay! Naririnig ko na ito, Malacanang! Ito ang totoong sambayanan. Ito ang puso ng Pilipino. Ang nais namin isang matuwid na pamahalaan. Hindi namin kailangan ng ayuda. Ang kailangan namin pamahalaan hindi nagnanakaw. Ito ang deserve naming mga mamamayan. Hindi namin kailangan ng AIX. Hindi kailangan niyang tupad. Hindi namin kailangan ang 8 kilong bigas na ninakaw ninyo yung 2 kilo. O dating 10, naging 8. Lahat daw butas lang daw. Ano yan? Lahat 8 kilo butas. Ano yan? Pag nabutas yung isang sako, lahat pag nabutas sabay-sabay 2 kilo. Antindi nyo naman butas na yan. No? Kung ano yun, nagkataon naman. Lagi lusot ng mga to coincidence na nagkataon lang na naman. 2 kilo. Halimbawa, isang truck. 2 kilo bawas. Lahat yung butas, tigda 2 kilo na bawasan? Mahina. Ang kailangan namin,
mga pinunong maglilingkod sa amin. Kasi yan ang dahilan kung bakit kayo naririyan. Pinagkatiwala namin sa inyo ang kapangyarihan upang gamitin sa aming kapakanan, hindi para inyong abusuhin. At ngayon sa gabing ito, binabawi ng Pilipino ang kapangyarihang ipinahiram sa inyo. At nagmumula dito sa liwasang Bonifacio, makinig kayo, Malacanang, ang taong bayan, sabay-sabay, sumisigaw! Sabi daw, bayaran daw yan. Sino loko-loko magbabayad linggo-linggo may rally? Mauubos ang pera mo kahit bilyonaryo ka. Utak ng mga to, no? Ang tindi ng utak ng mga to. Ang sigaw ng liwasang Bonifacio, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Hoy, alam nyo kayo yung mga nagre-reliyon dyan, mga nagre-reliyon dyan, paalalaan ko kayo, huwag kayong makamarcos. Oo. Niloloko na reliyon natin, reliyon ng iba dyan. Lahat pang reliyon lahat dyan, KOJC, Muslim, huwag kayo sisimpatya sa mga Marcos. 2 taon na lang yan. Yung reliyon, permanent yan. Mawala man magulang nyo, mawala lahat ng politiko, wala dyan pa rin lang reliyon nyo. Yung mga sumisimpatya pa dyan sa mga BBM, matauhan kayo. Yung mga nagre-reliyon dyan, binabastos na reliyon nyo. Diba? Ang dami niyan. Hindi ko nilalahat, Hindi ko nilalahat. Kung talagang BBM kayo, wala tayong magagawa. Pero yung binastos na ba, KOJC? Binastos na KOJC, tapos yung member ng KOJC, BBM pa rin, malalaman mo yung isa. Kabastusan yan. Yeah. Mas ginos mo yung politiko kaysa yung Diyos ng pinaniniwalaan ng reliyon mo. At gabi-gabi, yan ang madidinig ninyo sa inyong mga tainga. Isang paalaala, ang liwasang Bonifacio sa gabi ito ay paalaala sa mga nag-aabuso ng kapangyarihan. Ang kapangyarihang hawak ninyo ay hindi inyo. Ito ay kapangyarihang ipinahiram namin sa inyo. At eto ngayon ang mga tao na mga pinagnanakawan ninyo. Kami ngayon ay tumatayo, nagre-reklamo. Lahat kami ngayon taandirito, hindi lang para sa aming mga sarili. Ako'y naririto hindi para sa sarili ko. Wala po akong personal na magiging kapakinabangan dito. Higit sa lahat ako'y naririto bilang isang ama. Ayaw kong ang aking mga anak ay mabuhay sa isang lipunan kagaya nito na naghahari ang mga magnanakaw. Wala tayong pagkakataon sa disenteng buhay. Yung mga adik naglipa na sa kung saan, pati mga rider natin, biktima ng pagtitrip lang. Ayaw ko ng buhay na ganito para sa aking mga anak. Tama. Pero sila gusto yan. Impeachment unahin, huwag pakinggan ng taong bayan sa flood control issue, kalimutan ng mataas na kuryente. Yung mga kriminalidad, wala silang pakialam. Sa bag ko, sasabihin pa nila, mababa ang crime rate. Niloko nyo ba kami? Mayaman ang Pilipinas. Napakayaman ang Pilipinas. Pero yung kayamanan natin, ninanakaw ng iilan at ginagawa tayong mga aba at mga pulubi at ginagawa tayong mga walang kwentang mga tao at sinasabi lang sa atin, eto lang ang sa inyo, isang supot na bigas. Galing pa sa kaba ng pera ng bayan. Di ba? Yan ang ginagawa nila ngayon. Di ba? Tindi, di ba? Ito ang sa inyo. 2,000 piso bayad sa boto nyo. 1,000 piso. Pero ang Pilipino, tayo ay mga marangal na mga tao. Okay, maraming salamat sa iyo, Mike Operario, at sa kay Senator Robin Padilla, at sa mga nagsalita. Maraming salamat po sa inyo, no? Kitang-kita naman natin, mga kababayan, huwag na tayo magbulag-bulagan, no? Si Tulfo,
ang gusto niya sa impeachment, wag gamitin yung trial, yung impeachment court. Pero nung Blue Ribbon hearing, dyan din sa Senado, ginagamit nila at hindi lang ginamit yung oras inubos nila, pati buwan. Na? Yan po ang pinagkaiba ng sitwasyon na yon sa sitwasyon dati. Na? Ito ay isang makabuluhang talakayan at isang punong-puno ng karunungan at kaalaman na komentaryo. Paalam po sa inyong lahat.